Iniimbestigahan na ng Malacanang ang isinagawang surprise rally sa EDSA ngayong Martes. Ayon sa palasyo, malaki ang collateral damage at pagkaantala sa hanapbuhay na idinulot nito sa nakararami. At live mula sa Malacanang, may umarangkadang balita si Christian Bascones. Christian, may natukoy na ba ang palasyo na dapat panagutin sa malaking abala ng rally? Ninya, yan yung layunin ng palasyo sa pagpapaimbestiga sa surpresang kilos protesta na nangyari simula pa kaninang madaling araw sa EDSA. Ayon sa palasyo, wala pa sa ngayon na nababanggit na anumang pangalan at kung ano man yung magiging susunod na hagbang sa oras na matukoy na kung sino ang may pananagutan dito sa malawakang abala. Ikinatataka lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit kinakailangang maglunsad ng isang malaking surprise rally kaugnay ng kasong kaharapin ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Palace Press Officer, Communications Undersecretary Claire Castro, mula sa Malacanang, minomonitor ng Pangulo ang sitwasyon at nagbigay ng direktiba sa mga ahensya na magpatupad ng maximum tolerance habang tinitiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nirerespeto aniya ng pamahalaan ang kalayaan sa pagpapahayag at mapayapang pagtitipon. Ngunit, ikinokonsidera bilang isang uri ng abuso sa karapatan ang naidulot ng matinding perwisyo sa walang kinalaman sa protesta. Dahil sa lawak ng epekto ng rally, napilitang ipagpaliban ng Pangulo ang ilang nakatakdang aktibidad upang personal na mamonitor ang sitwasyon. Nag-ugat ang protesta sa nakambang pagsasampa ng plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta, kung saan iginiit ng palasyo na hindi hawak ng Pangulo ang desisyon ng Ombudsman at hindi siya nakikialam sa mga kasong isinampa. Dagdag ng Malacanang, mas mainam na sa hustisya idaan ang mga usapin at hindi sa mga pagkilos na nagdudulot ng malaking abala sa publiko. Tinugunan naman ng Malacanang ang paratang na selective justice at sinabing mula pa noon ay walang pinipili ang administrasyon sa pagpapanagot sa mga nasasangkot sa anomalya kahit pa mga naging kaalyado nito. Nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso si Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang na mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan. Ninya, sinabi ng palasyo na wala pang formal na dialogo sa pagitan ng pamahalaan at ng mga lider ng INC patungkol sa nangyaring rally. Pero nananatili ang paninindigan ng Pangulo patungkol dito sa pagpapatupad ng batas. Dapat daw ay patas at walang kinikilingan. At magbibigay lang tayo ng update ninya. Nakatanggap na yung informasyon na naging mas mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad sa palibot ng Malacanang upang matiyak din ang kaayusan at seguridad ng mga naninirahan dito sa loob ng compound. Yan muna ang latest mula sa Malacanang. Balik sa iyo, Ninya. Maraming salamat, Christian Bascones.